Sa bayan ng San Jacinto sa Batangas, kilala ang apelyidong Verdan bilang isa sa mga pamilyang may pangalan, pera at impluensya. Kapag may piyesta, laging invited ang pamilya nila sa harap ng mesa. Kapag may proyekto sa munisipyo, madalas kasama ang pangalan ni Rogelio Verdan sa usapan. Isa siyang kontraktor na marunong makipagkamay sa mga opisyal, magpakitang gilas sa harap ng mga kaibigan, at magpatahimik na mga tao gamit ang malamig na titig. Ang asawa niyang si Salve Verdan naman ay kilala sa pagiging istrikta, elegante, at laging may opinyon sa buhay ng iba. Para kay Salve, ang buhay ay parang entablado. Kailangang maayos ang damit, maayos ang ngiti, at higit sa lahat, maayos ang tingin ng ibang tao sa inyong pamilya. Sa gitna ng ganitong tahanan lumaki si Elise Verdan. Maganda si Elise, ngunit hindi iyon ang una mong mapapansin sa kanya. Mas kapansin-pansin ang katahimikan niya, ang paraan ng mahinahon niyang pagsagot, ang ugali niyang hindi makipagsabayan sa yabangan ng mga tao sa paligid niya. Habang ang atin ng si Maricar Verdan ay sanay sa sosyal na buhay, branded na gamit, at pakikipagkilala sa mga anak ng politiko at negosyante, si Elise ay mas komportable sa simpleng damit, tahimik na silid, at mga librong binabasa niya sa likod ng hardin. Ngunit sa bahay nilang malaki at magarbo, bihira siyang tanungin kung ano talaga ang gusto niya. "Anak, darating mamaya ang mga luntok. Ayusin mo ang sarili mo," utos ni Salve isang hapon habang pinagmamasdan ng mga bulaklak sa sala. "Huwag kang magmukhang parang galing sa palengke." Tahimik na tumanggo si Elise. "Opo, Mama." Si Maricar, na nooy nakaupo sa sofa at nag-aayos ng kanyang mga koko, ay napangisik. Kailangan talaga siyang paalalahanan. Baka isipin ng bisita may adopted tayong probinsyana. Hindi sumagot si Elise. Sanay na siya. Mula pagkabata, nasanay siyang ikumpara kay Maricar. Mas madaldal, mas sosyal, mas marunong makisama sa mga taong gusto ni Rogelio at Salve. Si Elise ang laging tinuturuan, kinokoret, at binabantayan. Kapag tumatawa siya ng malakas, sinasabihan siyang maghinay-hinayan. Kapag ayaw niyang sumama sa mga dinner ng pamilya, pinagagalitan siyang walang modo. Kapag may gusto siyang gawin para sa sarili niya, laging may paalalang kanyang ina. "Hindi ka basta babae lang, Elise. Verdan ka. Kumilos ka ng naaayon sa apelyido mo." Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bahagi ng buhay ni Elise na hindi lubos na kontrolado ng kanyang pamilya. Tuwing Martes at Huwebes ng hapon, palihim siyang pumupunta sa lumang charity center sa dulo ng bayan. Isang payak na gusaling may kupas na pintura, lumang electric fan, at amoy liniment at antiseptic. Hindi iyon alam ng karamihan sa mga kaibigan ng pamilya nila. Kung tutuusin, ayaw ni Salve sa lugar na iyon dahil para sa kanya, masyadong magulo, masyadong malungkot, at hindi bagay sa isang anak ng isang Verdan. Pero para kay Elise, doon siya nakakahinga. Ang center ay pinapatakbo ng mabait ngunit pagod na si Nurse Cora Alindongan. Isang babaeng nasa 50 anyos na halos buong buhay ay inialay sa pag-aalaga sa mga pasyenteng may kapansanan at mga nagre-recover mula sa aksidente. Naandon din si Mang Isko, ang matandang janitor caretaker na madalas may dalang walis sa isang kamay at mainit na biro sa kabila. At sa sulok, madalas naandon ang batang si Tonton, isang 10 taong gulang na pasyenteng masayahin kahit hirap igalaw ang kaliwang paa. "Dumating ng paborito kong ate!" Sigaw ni Tonton nang makita si Elise sa pintuan. Napangiti si Elise at iniwatab ang dalang ensaymada. "Siyempre, sinabi ko namang dadalhan kita." "Dalawa ba yan?" tanong ng bata. Kumikislap ang mga mata. "Isa lang sa'yo, isa kay Nurse Cora." Mula sa mesa, sumingit si Mang Isko. "At walang para sa akin? Aba, diskriminasyon yan." "May para sa'yo, Mang Isko," natatawang sabi ni Elise habang inaabot ang paper bag. "Pero bawal mong ubusin agad." "Bakit? Baka raw tumaas ang asukal ko?" sagot nito. "Hindi, baka wala nang matira sa iba." Sa simpleng palitan ng biro, gumagaan ang pakiramdam ni Elise. Wala roon ang matatalim na tingin ng ina niya. Wala roon ang pangungutya ni Maricar. Wala ring maingay na usapan tungkol sa reputasyon, mana, at tamang pakikisama. Sa lugar na iyon, hindi mahalaga kung sino ang anak niya o magkano ang laman ng bank account ng kanyang pamilya. Ang mahalaga
ay kung marunong siyang makinig, tumulong, at umupo sa tabi ng mga taong kailangan ng kasama. Doon niya unang napansin si Noel Sarmiento. Hindi ito gaya ng ibang lalaking madalas ipakilala sa kanya ng pamilya. Walang sobrang pabango, walang maingay na tawa, walang hambog na kwento tungkol sa kotse, negosyo, o koneksyon sa gobyerno. Madalas, tahimik lang si Noel. Nakaupo sa gilid ng session room, hawak ang kanyang tungkod, o minsan ay nakaupo sa wheelchair kapag sumasakit ang binti niya. May kakaiba itong anyo. Hindi dahil sa kapansanan, kundi dahil sa dignidad niyang pagkakaupo niya, sa maayos niyang pagsasalita, at sa mga matang parang maraming pinagdaanan ngunit hindi nawalan ng bait. Unang nagkausap sila ng isang maulang hapon. Nahulog noon ang kahon ng therapy bands ni Nurse Cora, at habang nagmamadaling pulutin yun ni Elise, may isa pang kamay na umabot para tumulong. Nang mag-angat siya ng tingin, sino ay iyon? "Sorry," sabi ni Elise. "Hindi ko napansin na medyo basa pala dito." "No need to apologize," mahinaon nitong sagot. Mukhang sanay na ang lugar na ito sa mga biglaang aberya. Napangiti si Elise. "At kayo? Sanay na rin ba?" Bahagyang natawa si Noel. "Sa aberya? Oo. Sa ulan? Hindi masyado." Mula noon, naging pamilyar na ang kanilang mga usapan. Minsan, habang naghihintay ng physical therapy session ni Noel, nauupo si Elise sa katabing silya at nagkukwento si Tonton sa harap nila. Minsan naman, si Noel ang tumutulong kay Tonton sa math homework nito. Doon nakita ni Elise na hindi lang tahimik ang lalaki. Matalino rin ito, mapagpasensya, at may likas na kabutihang hindi kailangang ipagsigawan. "Kuya Noel?" tanong minsan ni Tonton. "Pag gumaling ka na, tatakbo ka ba?" Napatingin si Elise kay Noel, nag-aabang ng sagot. Saglit na nahimik ang lalaki bago ngumiti. "Kung kaya, oo. Pero kung hindi man, ayos lang. Ang importante, hindi ako tumitigil." Napatigil si Elise sa narinig. Simpleng salita, pero tumimo sa kanya. Isang araw, habang tinutulungan niyang ayusin ang logbook ng center, lumapit si Nurse Cora at bahagyang bumulong. Mabait yang si Noel, hindi mareklamo. Kahit masakit, hindi nangangaabala. Bihira akong makakita ng ganyang tao. "Matagal na po ba siyang nagpapa-therapy dito?" tanong ni Elise. "Hindi naman, ilang buwan pa lang. Galing daw sa aksidente. Hindi siya mahilig magkwento tungkol sa sarili niya pero ramdam mong may lalim." Saglit itong tumingin kay Elise at ngumiti ng may alam. "At mukhang hindi lang ako ang nakakapansin." Agad na umiwas ng tingin si Elise. "Wala naman po yun." "Ganun ba?" Nakangiti sabi ni Nurse Cora. "Sige, ako'y matanda na, pero hindi pa bulag." Unti-unting naging bahagi ng linggo ni Elise ang mga sandaling naroon si Noel. Hindi sila agad naging malapit sa paraang pangromansa. Wala yung biglaang pagtatapat o eksenang parang sa pelikula. Ang nangyari ay mas payak, mas tahimik, at mas totoo. Nakilala niya muna ang pagkatao nito. Nalaman niya na mahilig si Noel sa lumang aklat tungkol sa kasaysayan, na marunong itong magluto ng simpleng supas, ngunit ayaw ipagyabang yon. Na ayaw nitong papansinin ng sobra ang kapansanan niya. Na mas gusto niyang tawaging Noel lang, hindi sir, kahit halatang sanay itong magsalita na parang edukado at sanay sa mas malalaking lugar. Minsan ay tinanong siya ni Elise habang nakaupo sila sa labas ng center. Pinapanood ang paglubog ng araw. "Bakit parang ayaw mong masyadong pag-usapan ng sarili mo?" Saglit na tumingin si Noel sa kalsada bago sumagot. "Kasi may mga panahon na mas tahimik ang buhay kapag hindi mo agad binibigay ang buong kwento mo sa tao." "Takot ka bang husgahan?" "Hindi. Ang totoo, mas sanay ako roon. Ang totoo, mas gusto ko lang malaman kung sino ang mananatili kahit hindi kumpleto ang alam nila." Hindi nakasagot agad si Elise. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, pakiramdam niya ay may taong nagsasalita sa kanya ng walang halong pagkapakitang tao. Walang intensyong magpahanga. Walang gustong patunayan. Samantala, sa bahay ng mga Verdan,
Dahan-dahan ang napapansin ng pagbabago kay Elise. Napapadalas ang paglabas niya. Napapadalas din ang mahinang pagngiti niya kapag mag-isa. Minsan, nahuhuli siya ni Maricar na nakatitig lang sa cellphone at halatang may kachat. "Sinong kausap mo?" tanong ni Maricar minsang nasa lubong siya sa hagdan. "Kaibigan lang." "Babae o lalaki?" "Bakit?" "Dahil kung lalaki yan at hindi aprobado nila mama, mas mabuti nang tigilan mo na." Lumapit si Maricar at malamig siyang tinignan. Hindi lahat ng nararamdaman dapat sinusunod, Elise. Hindi sumagot si Elise. Gunit sa gabi ring iyon, habang nasa kanyang kwarto, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng pagitan ng dalawang mundo. Ang mundong gusto ng pamilya niya para sa kanya at ang mundong unti-unti niyang natatagpuan sa labas ng kanilang bakuran. Lalong naging mapanganib ang sitwasyon ng isang umaga habang bumibili si Elise ng prutas sa labas ng center, mapansin siya ng tsismosang kapitbahay nilang si Aling Sion Mabilog, isang babaeng may talentong gawing balita ang kahit anong simpleng pangyayari. "Ay nako, si Elise Verdan pala to." Malakas nitong bate. "Anong ginagawa mo rito sa lugar na to?" "May pinuntahan lang po ako." Maikling sagot ni Elise. Ngunit hindi nagpatalo si Aling Sion. Sumilip ito sa loob ng gate ng therapy center at napansing may lalaking nakaupo sa may hallway. Si Noel, hawak ang tungkod habang may kinakausap na staff. Nag-iba ang tingin ng matanda. "Nako, madalas ka ba rito?" Hindi na sumagat si Elise. Kinuha niya ang dala at pumasok agad sa loob. Pero alam na niyang huli na ang lahat. Sa bayan gaya ng San Jacinto, ang isang tingin ay pwedeng maging tanong, ang isang tanong ay pwedeng maging usapan, at ang usapan ay pwedeng maging iskandalo bago pa sumapit ang gabi. At habang hindi pa alam ng pamilyang Verdan ang buong katotohanan, nagsisimula na ang unang alon ng gulo. Isang bulong na dahan-dahang lumalapit sa pintuan ng kanilang tahanan, handang wasakin ng tahimik, nuit kontroladong mundo na matagal nang kinagisnan ni Elise. Sa pagsapit ng gabing iyon, hindi pa man nakakauwi si Elise nang tuluyang makarating sa bahay ng mga Verdan ang bulong-bulungan na nakita siya sa lumang therapy center na madalas puntahan ng mga taong may iniindang kapansanan. At sa isang bayan na mas mabilis pa sa hangin ng tsismis, hindi na nagtaka si Elise nang pagbukas pa lamang niya ng pinto ng kanilang bahay ay ramdam na agad niya ang mabigat na katahimikan sa loob. Nasa sala si Salve Verdan. Tuwid ang upo, magkasalikop ang mga kamay sa kandangan, at ang titig ay kasing talim ng kutsilyo. Sa gilid niya ay si Maricar Verdan, nakasandal sa sofa at halatang aliw na aliw sa nangyayaring gulo. Nasa may minibar naman si Rogelio Verdan, hawak ang baso ngunit hindi umiinom, senyales na seryoso ang iniisip nito. Sa isang sulok, kunwaring abala sa pagpupunas ng mesa si Nanay Iding, ngunit halatang nakikinig. "Umupo ka." Malamig na utos ni Rogelio. Hindi na sumagot si Elise. Dahan-dahan siyang umupo sa single chair sa tapat nila. Alam niyang wala ng saysayang pagtatangging pagod lang siya o may pinuntahan lang. Ang paraan pa lang ng pagtitig sa kanya ng ina niya ay sapat ng patunay na may nakarating ng kwento. Si Salve ang unang nagsalita. "Totoo ba ang narinig ko?" "Alin po?" Mahinang tanong ni Elise, kahit alam niya ang tinutukoy nito. "Nakikita ka raw sa therapy center sa dulo ng bayan. Hindi lang isang beses, maraming beses." Bahagyang umangat ang boses ni Salve. "At hindi ka lang daw tumutulong. May lalaking palagi mong kinakausap doon." Bago pa makasagot si Elise, sumingit si Maricar. "Hindi lang kinakausap, Mama. Ayon kay Aling Sion, parang ang lambing parawang tinginan. Nakakahiya." Napapikit sandali si Elise. Hindi siya nasaktan sa sinabi ni Maricar dahil bago yon. Ang mas mabigat ay ang tono nitong parang sabik-masabik makita siyang mapahiya. "Ako na ang sasagot," sabi ni Elise, pilit pinatatatag ang boses. "Pumupunta po ako doon para tumulong. At oo, may nakilala po akong tao ron." "Tao?" Madiing ulit ni Rogelio. "Hindi mo ba kayang maging diretsahan? Lalaki ba?" "Opo." "Anong pangalan?"
Noel Sarmiento. Saglit na nanahimik ang sala. Si Salve ay tila nagpipigil ng inis, samantalang si Maricar ay napataas ang kilay para bang hinihintay ang susunod na detalye na maaari niyang gawing sandata laban sa kapatid. Anong trabaho? Tanong ni Rogelio. Consultant daw po siya. Daw? Matalim na putol ni Rogelio. Hindi mo man lang alam ng maayos ang buhay ng lalaking kinikita mo? Nag-angat ng tingin si Elise. Kilalang kilala ko po ang pagkatao niya. Mabilis na tumawa ng pagalit si Maricar. Ayun na nga, kapag ganyang magsalita ang babae, siguradong nalulunod na. Tumahimik ka, Maricar, sabi ni Rogelio, ngunit hindi nawala ang galit sa kanyang mukha. Ikaw, Elise, may gusto ka ba sa lalaking ito? Ang tanong na iyon ang naglagay ng bigat sa dibdib ni Elise. Noon lang niya naramdaman na hindi na ito simpleng usapan sa bahay. Kapag sumagot siya ng totoo, may mababago. Kapag nagsinungaling siya, pagtataksil iyon sa nararamdaman niyang unti-unti nang lumalalim. Opo, mahinang kulit malinaw niyang sagot. May gusto po ako sa kanya. Parang bumigat lalo ang hangin sa sala. Napahawak si Salve sa dibdib niya hindi dahil inaatake siya, kundi dahil sa galit at pagkabigla. Anong sinasabi mo? Anak ka ng pamilyang Verdan. Sa dami ng matinong lalaking pwedeng manligaw sa'yo, doon ka sa... Hindi nito tinapos ang pangungusap, ngunit alam ni Elise ang gustong sabihin. Sa isang baldado, sa isang lalaking sa mata ng ina niya ay mali na agad bago pa man makilala. Sa kanya ako may nararamdaman, Mama, at mabuting siyang tao. Hindi sapat ang pagiging mabuting tao, putol ni Salve. Ang buhay hindi pinapatakbo ng awa at damdamin lang. Pinapatakbo ito ng katayuan, kakayahan at tamang desisyon. Hindi po awa ang nararamdaman ko sa kanya. Mas malala pa nga, singit ni Maricar. Kasi ibig sabihin, seryoso ka. Sa sumunod na mga araw, hindi na pinabayaan ng pamilya ni Elise ang usaping iyon. Parang biglang naging sentro ng bahay ang desisyong pipiliin niya. Bawat almusal ay may sermon, bawat hapunan ay may pasaring, bawat tingin ni Salve ay may kasamang malamig na bawala. Kahit si Tita Belen na madalas dumalaw para magdala ng chismis at moral lesson na hindi naman hinihingi, ay sumali sa panghuhusga. Naku Hiha, bata ka pa, naiimpluwensyahan ka lang ng pagiging makatao mo. Hindi lahat ng tinutulungan dapat minamahal. Hindi na nagpigil si Elise. Tita, hindi ko po siya minahal dahil naaawa ako. Minahal ko po siya dahil mabuti siya, matalino siya, at mas maayos pa siyang kausap kaysa sa karamihan ng mga lalaking ipinipilit ninyo sa akin. Napabuntong hininga si Salve. Tingnan mo, sumasagot na. Ngunit habang lalong kinipigilan si Elise, lalo lamang tumitibay ang loob niya. Hindi man siya sanay sumuway, naramdaman niyang kung ngayon pa lang ay uurong na siya, habang buhay na siyang magiging bihag ng desisyon ng iba. Isang linggo matapos kumalat ang balita sa bayan, dumating sa bahay ng Manaverdan ang lalaking matagal nang gustong-gusto ng pamilya para kay Elise, si Attorney Dario Lontok. Maayos ang dating nito, plantsadong polo, mamahaling relo, pabangong halatang mamahalin at ngiting sanay sa harap ng mga taong may pakinabang. Anak siya ni Leoncio Lontok, isang konsehal na malakas ang kapit sa munisipyo. Mula pa noon, alam ni Elise na gusto ng mga magulang niya si Dario hindi dahil sa ugali nito, kundi dahil bagay raw ang kanilang mga apelyido. Pagpasok ni Dario sa sala, agad siyang sinalubong ni Salve ng may ngiting matagal nang hindi ibinibigay kay Elise. Dario, mabuti at napadaan ka. Kailangan yata ng kapatid mo, ni Elise ng matinong kausap. Always happy to help, Tito, Tita, sagot ni Dario habang sumisilip ang tingin kay Elise. Hindi mainit, hindi rin magilim, parang may halong pag-aamkin. Nang maiwan silang dalawa sa veranda, hindi na ito nagpaligoy-ligoy. Totoo ba? Tanong ni Dario. Na may pinapatulang kang lalaking may diferensya? Nanigas ang mukha ni Elise. Kung iyon ang pakilala mo sa isang tao, mas marami kang diferensya kaysa sa kanya.
Bahagyang ngumiti si Dario, ngunglit malamig. Elise, huwag kang padalos-dalos. Hindi ka para sa mga ganyang komplikasyon. Tingnan mo ang sarili mo. Maganda ka, edukada, may pamilya kang may pangalan. Bakit mo isusugal ang kinabukasan mo sa isang lalaking ni hindi mo kayang ipagmalaki sa harap ng mga tao? Mas kaya ko siyang ipagmalaki kaysa sa taong ang tingin sa ibang tao ay batay sa itsura at estado. Napailing si Dario. Hindi mo pa naiintindihan ang mundo. Ang pag-aasawa ay hindi lang pag-ibig. Alyansa rin iyan. Kung alyansa ang hanap mo, mali ang kausap mo. Mula sa araw na iyon, naging mas agresibo si Dario. Hindi siya nanligaw sa paraang romantiko. Mas parang kinukumbinsi niya ang pamilya ni Elise na iligtas si Elise sa isang kahihiyan. Madalas siyang dumaan sa bahay, may dalang imported na prutas, mamahaling kape at kung ano-anong pakitang tao. Kapag naroroon si Rogelio, pinag-uusapan nila ang negosyo. Kapag si Salve ang kausap, reputasyon. At kapag si Elise ang sinusubukang kausapin, laging iisa ang punto nito. Iwan si Noel. Samantala, si Noel ay nanatiling pareho, tahimik, mahinaon at hindi mapilit. Nang magkita sila muli sa therapy center matapos ang ilang araw na halos hindi makalabas si Elise dahil sa higpit ng pagbabantay sa kanya, napansin agad ni Noel ang pagod sa mukha nito. "May nangyari sa inyo," sabi ni Noel habang nakaupo sila sa bakanteng bahagi ng hallway. "May nakarating na balita sa bahay," sagot ni Elise. "Alam na nila." Tahimik na tumanggo si Noel para bang inaasahan na niya iyon. "I'm sorry," dagdag ni Elise. "Hindi ko gusto na madamay ka sa gulo namin." Bahagyang kumunot ang noon ni Noel. "Bakit ka humihingi ng sorry?" "Dahil baka mas lalo kang husgahan dahil sa akin." Napabuntong hininga si Noel at tumingin sa kanyang diretsyo. "Elise, matagal na akong hinuhusgahan ng mga taong hindi ako kilala. Hindi na bago iyon. Ang mas iniisip ko ay ikaw." Nanikip ang lalamunan ni Elise. "Kaya ko." Hindi agad sumagot si Noel. Pagkaraan ng ilang sandali, maingat niyang sinabi, "Kung gusto mong umatras, maiintindihan ko. Hindi kita pipigilan." Napatingin si Elise sa kanya, tila nasaktan sa idea. "Bakit mo sinasabi yan?" "Kasi ayokong maging dahilan ako para mawalan ka ng tahanan, ng suporta, ng pamilya." "Kung iiwan kita para lang matahimik sila," sabi ni Elise, nanginginig ang boses ngunit buo ang loob, "habang buhay iyong pagsisisi." Saglit na nanahimik si Noel. Sa mga matang iyon ni Elise, nakita niya ang isang bagay na bihira niyang makita sa mga taong nakilala niya. Hindi awa, hindi pagkasabik sa drama, kundi malinaw na paninindigan. "Hindi kita kayang pangakuan ng madaling buhay," mahinang sabi ni Noel. "Hindi naman ako naghahanap ng madali. Marami kang mawawala. Mas marami akong mawawala kung ang pipiliin ko ay buhay na hindi ko gusto." Sa unang pagkakataon, bahagyang napangiti si Noel ng mas malalim kaysa dati. Hindi masaya ng paraang magaan, kundi parang may bigat, paggalang at pasasalamat. Ngunit ang pinakamatinding pagsabog ay dumating ilang araw matapos ang usapang iyon. Nagpa siya si Elise na maging tapat sa hapagkain ng mga Verdan sa harap ni Rogelio, Salve, Maricar at maging ni Tita Belen na naroon na naman sa maling pagkakataon. Tahasan niyang sinabi ang desisyong matagal na niyang iniikon. "Mama, Papa, hindi ko na ito papalabasin pa sa likod ng mga paliwanag. Mahal ko si Noel at kung mananatili ang nararamdaman naming pareho, papakasalan ko siya." Laglag ang kutsarang hawak ni Salve. Si Maricar ay napatingin si Elise na parang nabaliw ito. Si Rogelio naman ay dahan-dahang tumayo at ang titig ay mas nakakatakot dahil hindi ito sumisigaw agad. "Ulitin mo," sabi nito. "Papakasalan ko po si Noel. Habang ako ang ama mo, hindi mangyayari yan." "Papa, tumahimik ka," sigaw ni Rogelio sabay hampas ng kamay sa mesa. "Hindi kita pinalaki para itapon ang pangalan natin sa putik. Gusto mong itali ang buhay mo sa isang lalaking ni hindi natin alam kung ano ang kayang ibigay sa'yo? Hindi po pera ang basehan ko, pero dapat basehan mo. At hindi lang pera, dignidad, kinabukasan, seguridad." Napuno na rin si Elise.
Bakit po ba ninyo ipinipilit na parang wala siyang dignidad? Dahil ba hirap siyang maglakad? Dahil hindi siya katulad ng gusto ninyong niparada sa mga bisita ninyo? Hindi ba kayo nahihiya sa sarili ninyo? Mas nakakahiya ang ginagawa mo, sigaw ni Maricar. Pinapalitan mo kami ng kung sinong lalaki na pulos problema ang dala. Huminga ng malalim si Elise. Hindi ko kayo pinapalitan. Kayo ang pumipilit sa akin na mamili. At dumating nga ang pinakamabigat na sagot mula kay Rogelio. Sige, malamig nitong sabi, mas mabagsik pa kaysa sigaw. Kung ganyan katigas ang ulo mo, makinig ka. Kapag itinuloy mo ang relasyon mo sa lalaking iyon, wala ka nang aasahan kahit ano mula sa amin. Wala kang sustento, wala kang parte sa mana, wala kang lugar dito sa bahay na ito. Kapag pinili mo siya, huwag ka nang babalik dito na parang anak ka pa rin namin. Parang iyong sampal na matagal niyang inaasahan pero masakit pa rin nang dumating. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Elise, ngunit hindi siya umurong. Kung iyon po ang kapalit ng pagpili sa tamang tao, tatanggapin ko. Hindi makapaniwala si Salve. Elise! Tahimik na tumalikod si Elise at umakyat sa kwarto. Habang nangingilig ang kamay niyang nag-iimpake ng ilang damit sa isang lumang maleta, pumasok si Nanay Iding, bit-bit ang isang eco bag at ilang nakatiplop na blouse. Isama mo to, iha. Baka kailanganin mo. Tuluyan ng tumulo ang luha ni Elise. Nanay Iding, hindi ako pwedeng magsalita laban sa mga amo ko, pero hindi ibig sabihin sang-ayon ako sa kanila. Pagbaba ni Elise, dala ang maleta at bag, wala ni isa sa pamilya niya ang pumigil. Si Salve ay nakatalikod. Si Maricar ay tahimik, ngunit may malamig na tagumpay sa mukha. Si Rogelio ay nanatiling tuwid ang tayo, parang wala siyang pinaalis na sariling anak. Sa mismong pintuan, huminto si Elise at humarap sa kanila sa huling pagkakataon. Hindi ko po kayo sinusukli ng galit, pero sana darating ang araw na maintindihan ninyo na hindi ako nagkamali sa pagpili ng taong mamahalin. Wala ni isa ang sumagot. At sa gabing iyon, lumabas si Elise sa bahay ng mga Verdan nang hindi na sigurado kung may babalikan pa siya. Bit-bit ang iilang gamit, ang pagod na pusong nasaktan ng sariling pamilya at ang taning lakas na natitira sa kanya. Ang paniniwala na sa unang pagkakataon sa buhay niya, siya mismo ang pumili ng direksyon ng kanyang bukas. Paglabas ni Elise Verdan ng kanyang bahay ng gabing iyon, hindi niya agad naramdaman ang lamig ng hangin. Mas nangingibabaw ang init ng kirot sa dibdib niya, ang bigat ng mga salitang binitiwan ng sariling ama, ang pananahimik ng ina niyang minsan niyang pinaniniwalaang kakampi niya, at ang malamig na tingin ng kapatid niyang tila matagal nang naghihintay sa pagkatalo niya. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya huminto. Mahigpit niyang hinawakan ng maliit niyang maleta sa isang kamay at ang eco bag na ibinigay ni Nanay Iding sa kabila. Saka siya dumiretso sa taning lugar na pumasok sa isip niya, sa therapy center. Sarado na ang karamihan ng ilaw nang makarating siya roon, ngunit may ilaw pa sa opisina ni Nurse Cora Alindogan. Nagulat ang andang nurse nang nakita siyang nasa labas. Namumugto ang mga mata at halatang kagagaling lang sa isang matinding konfrontasyon. Elise, anong nangyari sa'yo? Agad nitong tanong habang binubuksan ang pinto. Hindi agad nakapagsalita si Elise. Nang tuluyan niyang ilapag ang maleta sa sahig, sakalang bumigay ang boses niya. Pinalayas na po ako. Napahawak si Nurse Cora sa balikat niya. Diyos ko! Mula sa hallway, narinig ang tunog ng tungkod na mahalang tumatama sa sahig. Lumabas si Noel Sarmiento na noon ay may kinausap dapat na utility staff tungkol sa schedule ng susunod niyang therapy session. Nang nakita niya si Elise, agad niyang nabasa ang sitwasyon sa mukha niya. Anong ginawa nila? Tahimik, ngunit mabigat niyang tanong. Bahagyang napaili si Elise, pilit pinipigil ang pag-iyak. Pinapili nila ako. Kayo o sila? Saglit na pumikit si Noel. Para bang may inaasahan na siya ngunit nasaktan pa rin sa kumpirmasyon. Lumapit siya ngunit hindi pa dalos-dalos. Gaya ng dati, maingat siya sa bawat kilos. At pinili mo ako. Sabi niya,
Hindi iyon tanong kundi isang mabigat na katotohanan. Oo, mahinang sagot ni Elise. At hindi ko iyon pinagsisisihan. Masakit lang. Hindi na nagsalita si Noel sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, tumingin siya kay Nurse Cora. Pwede po bang doon muna siya sa lounge na yung gabi? Ako na ang bahala bukas. Agad tumanggo si Nurse Cora. Siyempre naman, hindi natin siya pababayaan. Kinabukasan, mas maaga kaysa karaniwan, dumating sa center ang isa sa mga tahimik na tumutulong kay Noel sa tuwing may kailangang itong ayusin sa Maynila. Si Kuya Pabling, isang maaasahang driver na bihirang magsalita ngulit mabilis kumilos. Kasunod niya ay si Bernadette Lauro, ang dating kakilala ni Noel na may maliit na printing shop sa Sampaloc at minsan ang nabanggit ni Noel kay Elise noong nagkukwentuhan sila tungkol sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Si Bernadette ay nasa late 30s, diretsong magsalita, mabilis mag-isip at may mukha ng babaheng ilang ulit ng nalugi, bumangon at natutong huwag madaling magtiwala. Ngulit sa kabila ng tigas ng tono, mabait siya. Ikaw si Elise? Tanong nito, nakapamiwang habang tinitignan ng dalagang halatang hindi sanay sa biglaang paglipat ng mundo. Ako si Bernadette. Kaibigan ako ni Noel. Huwag kang mag-alala, hindi kita i-judge. Wala tayong oras para dyan. Bahagyang natawa si Elise sa gitna ng pagod at iyon ang unang beses na gumaan ng konti ang bigat sa dibdib niya mula nang umalis siya sa bahay nila. Sa tulong ni Noel, Bernadette at Kuya Pabling, nakahanap sila ng simpleng inuupahang bahay sa isang tahimik na bahagi ng Maynila. Hindi malaki, hindi magarbo, ngunit malinis at sapat para sa bagong simula. Isang maliit na sala, isang kusinang kasya ang 2 tao, at isang kwartong may lumang kabinet at bintanang nakatanaw sa masikip ngunit masiglang iskinita. Habang inaayos ni Elise ang iilang damit sa kabinet, napansin niya kung gaanong kalayo ang bago niyang mundo sa buhay na kinalakihan niya. Wala ng chandelier, wala ng polished marble floor, wala ng utos ng ina niya kung paano siya uupo, titingin o magsasalita. Tahimik ang paligid, malayo sa karangyaan, pero sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay may sarili siyang hangin na nalalanghap. Hindi naging madali ang mga unang linggo. Si Noel, sa kabila ng kahinahunan nito, ay lalong naging abala. Madalas itong may kausap sa telepono sa gabi. Minsan ay madaling araw, naririnig ni Elise ang mahinang boses nito mula sa sala, nagsasalita sa Ingles na paraang formal at eksakto. Hindi tulad ng simpleng usapan nila dati sa therapy center, iba ang tono ni Noel sa mga tawag na iyon. Mas matalim, mas sanay mamuno. Mas parang taong hindi lang sanay sumunod sa plano, kundi gumagawa mismo ng plano. Move the review to next quarter. Don't sign anything until I've seen the updated figures. No, that's not acceptable. Run the audit again. Una, inisip ni Elise na baka consultant nga talaga si Noel sa mas malaking kumpanya kaysa sa inakala niya. Ngunit habang lumilipas ang araw, parami ng parami ang maliliit na bagay na hindi tugma sa simpleng paliwanag. May mga dokumentong dumarating na naka-courier at pawang mula sa mga law office o international firms. May mga email na sinasagot ni Noel sa laptop nitong bihirang ipagamit kay kanino. Minsan ay dumarating si Kuya Pabling na may sealed envelope at simpleng sasabihin, "Sir, ito po yung hinihingi nila," na para bang may matagal ng sistema sa pagitan nila. Ngulit kahit nagtataka si Elise, hindi niya iyon pinanghimasukan. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil pinili niyang igalang ang katahimikan ni Noel. Ang sabi nga nito noon, may mga taong hindi agad ibinibigay ang buong kwento nila. At kung may natutunan si Elise mula sa lahat ng nangyari, iyon ay ang kaibahan ng matinding pag-usisa at matyagang pagtitiwala. Sa halip, pinili niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Sa tulong ni Bernadette, nakahanap siya ng trabaho bilang accounting assistant sa isang maliit, ngunit maayos na import-supply office sa Quiapo. Hindi mataas ang sweldo, hindi rin madali ang biyahe, at hindi siya special doon. Wala ni isa sa mga katrabaho niya ang may pakialam kung anak siya ng mayamang contractor sa Batangas. Kailangan niyang matuto ulit mula sa ibaba, mag-file ng resibo, mag-double check ng entries,
Sumagot sa boss na istrikto pero patas at tiisin ng pagod ng araw-araw na commute. At hindi tulad sa bahay nila noon, mas naramdaman niya ang dignidad ng pagod. Isang gabi, pag-uwi niya, nadatnan niya si Noel na nakaupo sa sala, tahimik. Hawak ang isang manipis na folder. Naka-off ang ilaw maliban sa maliit na lampshade sa tabi ng upuan nito. "Late ka," sabi ni Noel, mahihanon pa rin. "End of month reports," sagot ni Elise habang hinuhubod ang sapatos. "Akala ko simple lang ang accounting, hindi pala. Parang bawat numero may kaluluwa." Bahagyang numiti si Noel. "May personality ang numbers. Nag-iiba lang depende sa taong humahawak." Umupo si Elise sa tapat niya. "At ikaw? Anong personality ng mga tawag mo gabi-gabi?" Napatingin si Noel sa kanya. Walang galit, pero halatang hindi niya inaasahan ang tanong. Hindi siya sinunggaban ni Elise ng kasunod. Sa halip, marahan niyang sinabi, "Hindi kita iniimbestigahan, pero gusto ko lang malaman kung okay ka." Tinitigan siya ni Noel ng ilang segundo bago dahan-dahang tumanggo. "Hindi pa ako handang sabihin ng lahat. Hindi naman kita pinipilit. Pero may darating na panahon na wala nang saysay ang pagtatago. At gusto kong kapag dumating iyon, handa ka." Hindi na iyon inusisa ni Elise, ngunit tumimo sa isip niya ang pangungusap na iyon. At dumating nga ang araw na tinutukoy ni Noel, hindi sa paraang banayad, kundi sa isang umagang tuluyang bumaligtad ang lahat. Sabado noon, nasa kusina si Elise nagluluto ng simpleng almusal, habang si Noel ay nasa sala, may binabasang dokumento. Biglang huminto sa harap ng kanilang inuupahang bahay ang dalawang itim na sasakyan. Hindi iyon ordinaryong kotse ng kapitbahay o delivery van. Malinis ang tindig, mamahalin ang dating, at halatang hindi nababagay sa makiktik na iskinita ng Maynila. Napaangat ng tingin ang ilang kapitbahay, sumilip ang mga bata, maging ang tindera sa kanto ay napalabas. "Kanino yon?" bulong ni Elise, bahagyang nagtataka. Hindi agad sumagot si Noel. Sa halip, tahimik nitong ibinaba ang hawak na papeles, saka dahan-dahang tumayo sa tulong ng tungkod nito. Ilang segundo pa lang, may kumatok na sa pinto. Pagbukas ni Kuya Pabling, dalawang tao ang bumungad. Isang eleganteng babaeng banyaga na may dalang leather portfolio at isang lalaki nasa 50 na naka-formal suit. Seryoso ang mukha at may tikas ng taong sanay sa boardroom, hindi sa makiktik na iskinita ng Maynila. Ang babae ang unang sumalita. "Good morning, Mr. Sarmiento." At bago pa makareact si Elise, bahagyang yumuko ang babae kay Noel na may halong respeto at pagkaupurado. "This is urgent." Nanigas si Elise sa kinatatayuan niya. Si Noel ay hindi na ang lalaking tahimik lang sa therapy center sa sandaling iyon. Ang tindig nito, biglang nagbago. Ang boses nito nang sumagot ay hindi na mahina at pumapagitna lamang sa paggalang. Mababang tono iyon ng isang taong sanay utusan, pakinggan at sundin. "What happened?" Lumapit ang lalaki at iniabot ang isang folder. "The board delayed the filing. There's pressure from New York and San Francisco. They need your final signature and the media has started asking questions." Nagpalipat-lipat ang tingin ni Elise sa kanilang dalawa, saka kay Noel. Tulang nabasa ng lalaki ang pagkakalito niya, kaya formal itong humarap sa kanya. "I'm sorry," sabi nito. "I am Victor Hale, Legal Director of Vast Meridian Global." Sumunod namang nagsalita ang babae. "And I'm Martha Reeves, Executive Assistant to the CEO." Hindi pa rin agad sumasayad ang kahulugan ng mga salita sa isip ni Elise. Ngunit nang marinig niya ang huling pangungusap ni Martha, para siyang pinako sa sahig. "We've been trying to reach you, sir. The board refuses to proceed without the founder." "Founder?" "CEO." "Sir." Dahan-dahang napatingin si Elise kay Noel at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya nakita lang ang lalaking tahimik at mapagkumbaba na nakilala niya sa therapy center. Nakita niya ang buong bigat ng katotohanang matagal nitong hindi sinasabi. "Found?
Halos bulong niya. Tahimik si Noel. Hindi ito umiwas ng tingin. Sa halip, marahan nitong sinabi, Elise, may kailangan na akong sabihin sa'yo. Nanginginig ang mga daliri ni Elise habang unti-unti niyang inuunawa ang lahat. Ang mga tawag sa 10 oras ng gabi, ang mga legal documents, ang paraan ng pagsasalita ni Noel sa telepono, ang mga taong dumarating at umaalis na para bang may mas malaking mundong konektado rito kaysa sa inaakala niya. Ano ka ba talaga? Tanong niya, hindi galit ang tono, kundi gulat, sakit, at pangangailangang maintindihan ang taong pinili niya laban sa lahat. Huminga ng malalim si Noel. Ako ang founder at CEO ng Vast Meridian Global. Nasa Amerika ang pangunahing operasyon namin. Tech at logistics ang linya namin. At oo, bilyon ang halaga ng kumpanya. Parang biglang lumiit ang buong sala. Napahawak si Elise sa gilid ng mesa. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa bigat ng katotohanang malaki para tanggapin agad. Bakit mo itinago? Mahinang tanong niya. Sa tanong na iyon, unang beses yatang nakita niya si Noel na tila talagang nasaktan, hindi dahil nabuking, kundi dahil alam nitong karapatan niyang itanong iyon. Dahan-dahang luhapit si Noel. Dahil sawa na akong makilala bilang pera. Sawa na akong lapitan dahil sa apelyido, sa kumpanya, sa halaga ng shares ko. Pagkatapos ng aksidente ko, mas lalo kong nakita kung gaano kabilis magbago ang tingin ng tao. May nawala, may nanatili, at may mga nagkunwaring nagmamalasakit. Bumalik ako rito hindi lang para sa therapy. Gusto kong maranasan kung may makakakita pa ba sa akin bilang tao lang. Pinagtiwalaan kita. Basag ang boses ni Elise. At hindi kita niloko sa nararamdaman ko. Agad na sagot ni Noel. Lahat ng sinabi ko tungkol sa sarili ko bilang tao ay totoo. Hindi ko lang sinabi ang buong laki ng buhay ko. Nagtagal ang katahimikan. Maging sina Martha at Victor ay nanatiling tahimik sa may pinto. Halatang bihasa sa krisis, ngunit marunong rumispeto sa personal na sugat. Mula sa labas, rinig ang pabulong na usapan ng mga kapitbahay. May isang batang nagsabing, ang yaman yata nung bisita. May isang matandang babae namang bumulong, sabi ko na nga ba, hindi ordinaryo ang lalaking yan. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Elise sa pagitan ng dalawang katotohanan. Ang lalaking pinili niya dahil sa kabutihan nito, at ang lalaking ngayon natuklasan niyang mas malaki pala ang mundong kinabibilangan niya kaysa sa inaakala niya. Ngulit kasabay ng gulat ay may isang bagay na lalong luminaw sa kanya. Hindi nagbago ang dahilan kung bakit niya minahal si Noel. Ang nagbago ay ang bigat ng laban na haharapin nila mula rito. Dahil sa sandaling lumabas sa liwanag ang tunay na pagkatao ni Noel Sarmiento, hindi lang buhay nila ang mababago, kundi pati ang direksyon ng mga taong minsang humamak, tumanggi, at nag-akala na tapos na ang kwento ni Elise nang itakwil siya ng sariling pamilya. Pagkatapos ng nakakagulat na umagang tuluyang nabunyag ang tunay na pagkatao ni Noel Sarmiento, hindi agad nakapagsalita si Elise Verdan ng mahaba. Kahit malinaw sa puso niya na hindi nagbago ang dahilan kung bakit niya minahal si Noel, hindi rin niya maikakaila ang bigat ng itinagong katotohanan. Sa loob ng ilang oras, tila parehong tahimik ang mundo nilang dalawa. Hindi dahil wala ng pag-uusapan, kundi dahil maraming kailangang ayusin upang makapagsimula silang muli sa mas totoo, mas mahirap, ngulit mas malinaw na antas ng kanilang relasyon. Sa maliit nilang inuupahang bahay sa Maynila, pagkatapos makaalis sina Martha Reeves at Victor Hale upang maghintay sa sasakyan, naupo si Noel sa tapat ni Elise at tuluyang ibinaba ang lahat ng depensang matagal niyang pinanghawakan. Karapatan mong magalit. Mahinahon niyang sabi, hindi kita pipigilang maramdaman iyon. Tahimik na nakatingin si Elise sa mesa sa pagitan nila. Hindi ako galit dahil mayaman ka, sagot niya pagkaraan ng ilang sandali. Naguguluhan ako dahil pinili mong wag sabihin. I know. Akala ko noon ang pinakamalaking problema natin ay ang pamilya ko. Napangiti siya ng mapait. Mas malaki pala ang mundong dala mo. Hindi umiwas si Noel. Kung sinabi ko agad sa'yo kung sino ako, malamang hindi mo na ako tinignan sa paraang tinignan mo ako noon. Baka inisip mong sinusubukan kitang bilhin.
O baka mas maaga kang sinira ng mga taong nakapaligid sa akin. Pero ngayon, alam ko na. Yes, sagot ni Noel. At kung gusto mong lumayo pagkatapos nito, hindi kita pipigilan. Doon lang nag-angat ng tingin si Elise. Pagod ang mga mata niya, ngunit buo ang tinig nang sumagot siya. Noel, iniwan ko ang buong buhay ko para sa'yo bago ko pa nalaman kung sino ka talaga. Hindi ako umalis dahil akala ko may makukuha ako. Pinili kita dahil ikaw ang pinili ng puso ko. Ang hindi ko kayang tanggapin ay ang kasinungalingan, pero kaya kong intindihin ang takot. Sa unang pagkakataon mula nang mabunyag ang lahat, bahagyang gumaan ng ekspresyon ni Noel. So, what now? Tanong niya. Huminga ng malalim si Elise. Ngayon, sasabihin mo sa akin ang buong totoo, at mula roon, sabay nating haharapin ang susunod. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting ipinakita ni Noel kay Elise ang kabuuan ng buhay na matagal niyang itinago. Ang Vast Meridian Global ay hindi lang simpleng kumpanya. Isa itong lumalaking multinational tech logistics corporation na may malalaking operasyon sa Amerika at may mga kasaping executive, board members at legal teams na matagal nang naghihintay sa pagbabalik ni Noel sa aktibong pamamahala. Ang aksidenteng tumama sa kanya ilang taon nang nakalipas ang naging dahilan kung bakit pansamantalang siyang nawala sa publiko at mas piniling pamahalaan ng negosyo ng malayo at tahimik. Ngunit habang tumatagal, lumalaki ang pressure mula sa loob at labas ng kumpanya. Hindi na sapat ang manatiling nakatago. Ilang buwan matapos ang pagbubunyag, nagdesisyon si Noel na bumalik sa Amerika at sa pagkakataong iyon, hindi bilang lalaking nagtatago, kundi bilang CEO na handang buuin muli ang direksyon ng kanyang imperyo. Ngunit hindi niya gustong isama si Elise roon bilang simpleng asawa lamang na ipapakita sa mga event. Kung sasama ka sa akin, sagi niya isang gabi habang magkatabi silang nakaupo, gusto kong malinaw sa iyo na hindi kita gagawing dekorasyon sa tabi ko. Bahagyang natawa si Elise. At kung ayokong maging dekorasyon? Then good, sagot ni Noel. Because I need a partner, not an ornament. Makalipas ang ilang buwan, nagtungo sila sa Amerika matapos ang isang simpleng ngulit tahimik na kasal na dinaluhan lamang ng iilang taong tunay na naging saksi sa pinaghirapan nilang pagsasama. Sina Nurse Cora Alindongan, Bernadette Lauro, Kuya Pabling at maging si Mang Isko, na unang beses nakasakay ng eroplano at halos hindi makapaniwalang aabot siya sa ganung yugto ng buhay ng dalagang dating simpleng tumutulong lang sa therapy center. Sa pagdating nila sa Amerika, ibang-iba ang mundong tumambad kay Elise. Matataas na gusali, mahigpit na schedule, mga executive meeting maparang digmaan sa tahimik na anyo, at mga tao sa paligid ni Noel na bawat kilos ay may epekto sa milyon-milyong dolyar. Ngunit imbes na malinlang sa kinang ng mundo, mas lalo lamang tumibay ang loob ni Elise. Napansin iyon ng mga taong dating nag-aalinlangan sa kanya. Kabilang sa mga unang lumapit sa kanya ay si Helena Brooks, ang matalinong head of operations na kilala sa pagiging istrikta ngunit patas. So, you're Elise, sabi ni Helena habang nasa isang corporate reception sila. A lot of people expected a timid wife. Nakibkid balikat si Elise. A lot of people have been wrong about me before. Bahagyang ngumiti si Helena. Good, that might help you survive here. Unti-unti ring nakilala ni Elise sina Omar Velez, isang finance strategist na diretsahang magsalita ngunit mataas ang respeto kay Noel, at si Sonia Kim, communications director na mabilis kumilos at mas mabilis magbasa ng intensyon ng tao. Sa halip na ilayo siya sa mga proseso, isinama siya ni Noel sa mga pagpupulong, ipinakilala sa mga departamento at hinayaang makita ang loob ng kumpanya sa kabuuan. Ang lakas nito, kahinaan nito, at ang mga taong gustong palakasin o sirain nito. Sa halip na magpakalunod sa karangyaan, mas nakuha ang atensyon ni Elise ng isang mas personal na layunin. Isang gabi, matapos ang mahabang meeting, nasa penthouse office sila ni Noel at nakatanaw sa lungsod. Sa baba, kumikislap ang ilaw ng mga sasakyan. Sa taas, malinaw ang salamin sa paligid. Ngunit ang iniisip ni Elise ay hindi board figures o market share. May gusto kong simulan, sabi niya. Tumingin si Noel.
I know that look. Ano yon? Hindi ko makalimutan ng therapy center sa Batangas. Hindi ko rin makalimutan kung paanong tinignan ka ng maraming tao dahil sa kapansanan mo. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Ang daming kagaya mong hinuhusgahan bago pa makilala. Ang daming kagaya ni Tonton na walang sapat na tulong. Kung may kakayahan tayong baguhin ang kahit maliit na bahagi ng sistemang iyon, gusto kong gawin. Tahimik na pinakinggan siya ni Noel. Rehabilitation? Tanong nito. Rehabilitation, livelihood, scholarship, hindi lang awa. Gusto ko may dignidad, may hanap buhay, may tunay na pagbangon. Bahagyang ngumiti si Noel at sa ngiting yun ay halatang hindi siya simpleng naaaliw lang. Proud siya. Then let's build it, sabi niya. Sa loob ng sumunod na taon, naging abala si Elise sa pagbuo ng blueprint para sa isang foundation na kalaunan ay nagkaroon ng unang konkretong porma. Tinulungan siya ni Helena, Omar at Sonia habang si Noel ay personal na naglaan ng pondo at legal support para matiyak na hindi lang ito publicity project kundi isang matatag na programang pangmatagalan. Muling nakipag-ugnayan si Elise kay Nurse Cora at inalam ang tunay na pangangailangan ng mga pasyente at pamilya sa Pilipinas. Naging bahagi rin si Bernadette sa pagbalangkas ng livelihood component dahil alam nito ang halaga ng maliit ngunit matatag na kabuhayan. Habang umaangat si Elise sa sarili niyang kakayahan, dahan-dahan ding umabot sa Pilipinas ang bagong buhay nila. At gaya ng inaasahan, hindi lahat ay natuwa. Si Attorney Dario Lontok na minsang tumingin kay Elise bilang isang maayos na alyansa ay hindi matanggap na ang babaeng minamaliit niya noon ay ngayoy asawa na ng bilyonaryong CEO at kinikilalang may mahalagang papel sa isang lumalaking foundation at corporate circle. Ang mas masakit para sa kanyang yabang ay ang katotohanang hindi siya pinili at hindi siya kailanman magiging sentro ng kwentong inakala niyang kaya niyang kontrolin. Sa tulong ng ama niyang si Leoncio Lontok, nagsimula silang gumalaw sa paraang hindi halatang marumi ngunit malinaw ang layunin. Una, nagpakalat sila ng mga bulong-bulungon sa social media sa Pilipinas gamit ang mga peking account at bayarang content handlers. Pinalabas nilang si Elise ay isang oportunistang gold digger na kunwari ay mapagmahal ngunit ang totoo raw ay sinadya ang pagkadikit kay Noel. Nang hindi tumalag ng malaki ang unang bugso ng paninira, pinalala pa nila ang taktika. Isang umaga, pumasok si Sonia Kim sa opisina ni Elise at Noel na may dalang tablet at halatang hindi maganda ang balita. "We have a coordinated smear pattern," sabi nito. Inilapag ang device sa mesa. Dozens of newly made accounts. Same narrative, same phrasing. Someone is feeding them lines. Tahimik na tinignan ni Noel ang screen. "Can we trace the source?" Sagot ni Sonia. "Not directly yet, but it's localized. Most of the activities originating from networks tied to the Philippines." Napahigpit ng hawak ni Elise ang tasa ng kape, hindi na niya kailangang hulaan kung sino ang posibleng nasa likod nito. Hindi yun ang huli. Ilang linggo pa, may dumating na anonymous email sa legal department ng Vast Meridian na nagsasabing may irregularity raw sa ilang charitable fund planning na konektado kay Elise. Wala pang aktual na transaksyon noon na may irregularidad. Ngunit malinaw na may gustang maghasik ng duda bago pa man lubusang lumakas ang proyekto. Doon na pumasok ang mas madilim na hakbang. Sa pamamagitan ng isang intermediary, sinubukan ni Dario na magpadala ng mensahe kay Elise, hindi direkta kundi sa paraang duwag at tuso. Kung makikipag-aayos raw siya at papayag na manahimik na lang, titigil ang paninira. Ngunit kung hindi, lalala pa ang mga akusasyon at maaari pa raw maapektuhan ang reputasyon ni Noel sa mga investors. Nang marinig iyon ni Elise, hindi siya natakot. Napuno siya ng matagal na pinigilang galit. "Naririnig mo yon?" sabi niya kay Noel sa pribadong sala ng opisina nila. "Extortion na to." Hindi sumagot agad si Noel. Tinawagan niya si Victor Hale at pinapunta kasama ang cyber investigation team.
Sa mga sumunod na araw, tahimik ngulit mabilis ang naging kilos ng kampo nila. Sa tulong ni Victor, Sonia at Omar, nakuha nila ang digital trail ng mga coordinated posts. Sa tulong ng external forensic consultants, natukoy ang bayad na dumaan sa Shell accounts na konektado sa isang fixer sa Maynila. At sa dulo ng chain, lumitaw ang pangalang ayaw na ayaw marinig ni Elise, Dario Lontok. Hindi lang iyon. Habang lumalalim ang imbestigasyon, natuklasan ding may tangka si Maricar Verdan na lumapit sa ilang kilala sa local business circles upang humingi ng introductions at special access sa mga tao sa paligid ni Noel, gamit ang pangalan ng pamilya nila at pinalabas na may basbas siya ng kanyang kapatid. Nang hindi siya pinagbigyan, sinubukan pa raw niyang magtanong tungkol sa donor lists at corporate contacts na malinaw na lampas na sa simpleng pakikipagkamag-anak. Nang hindi ako makapaniwala, bulong ni Elise nang makita ang ulat. Tumingin sa kanya si Noel. "You still can because you still want to believe there's good in them." "Meron pa rin siguro," sabi niya, puno ng lungkot. Pero hindi ibig sabihin, hahayaan ko silang yurakan kami. At hindi nga niya hinayaan. Sa isang legal strategy meeting, unang beses talagang nakita ng buong core team ang buong tigas ng paninindigan ni Elise. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala, ngunit isa-isa niyang inilatag ang mga kailangang gawin. Ihahin ang nararapat na kaso laban sa mga sangkot sa paninira at extortion attempt. Linisin ang pangalan ng foundation bago pa man ito pormal na ilunsad, at tiyaking hindi sila basta-basta matitinag ng mga taong ang tanging sandata ay kasinungalingan at inggit. Si Dario Lontok ay tuluyang nasampahan ng kaso. Si Leoncio, dahil sa mga koneksyon at impluwensyang ginamit sa pagtatangkang manipulahin ang online narrative at gawing pressure point ang reputasyon ng kumpanya, ay napailalim sa masusing scrutiny na tuluyang sumira sa malinis na imaheng matagal niyang pinapakita sa publiko. Sa mga dating kakampi niya ay biglang nanahimik nang maramdaman nilang may ebidensya at hindi uubra ang yabang sa harap ng dokumentado at maingat na laban. Sa panig naman ng pamilya Verdan, nagsimula rin ang pagbagsak ng sariling mundo nila. Hindi dahil direktang ginantihan sila ni Elise at Noel Sarmiento, kundi dahil sa mga bunga ng mga desisyong sila mismo ang gumawa. Nalubog sa alanganin ang negosyo ni Rogelio Verdan matapos siyang mapasok sa isang maling joint venture na ipinilit niya para mapatunayan sa mga kakilala niya na kaya pa rin niyang makipagsabayan sa malalaking pangalan. Dahil sa sobrang tiwala sa maling kaalyado at sa sariling yabang, nagkaproblema ang cash flow ng kumpanya. Mga supplier ang naghabol, mga project delay ang lumitaw. Ang dating matatag na pangalan ng Verdan sa Batangas ay nagsimulang mabalot ng bulong-bulong. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa anak niyang sumuway, kundi dahil sa sarili niyang kapabayaan at kapalaluan. Sa loob ng isang taon, maraming bagay na matagal inakalang hindi magagalaw ay nagsimulang yumanig. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Elise, ang dalagang minsang pinalayas na parang walang kayang mabuhay nang wala ang apelyido ng pamilya, ay hindi lang basta nakabangon. Unti-unti, malinaw at may dignidad, siya mismo ang naging isa sa mga taong hindi na kailanmang maaari ng maliitin muli. Sabi ni Noel, hindi nagtatanong kundi marahang binabasa ang damdamin nito. Huminga ng malalim si Elise. "Oo, gusto mo silang balikan?" Hindi agad sumagot si Elise. Ilang segundo muna ang lumipas bago siya humarap sa asawa. Hindi para ipamukha sa kanila kung sino ako ngayon. Hindi para manumbat. Bahagya siyang napangiti, ngunit mabigat pa rin ang mga mata niya. "Gusto ko silang balikan dahil ayokong tapusin ang kwento natin na puro sugat lang ang naiwan." Tahimik na tumanggos si Noel. Hindi siya kailanman naging mapilit sa ganitong bagay. Sa halip, lagi niyang iniiwan kay Elise ang desisyong may kinalaman sa pamilyang minsang sumira sa kanya. "Kapag handa ka," sabi ni Noel, "sasamahan kita." "Hindi ko alam kung handa na sila. Hindi naman sila ang mas mahalaga rito," sagot ni Noel. "Ikaw." Tumimo iyon kay Elise. Sa mahabang panahon, iyon ang isa sa pinakamahalagang leksyon na tutunan niya, na hindi kailangang hintayin ang permiso ng mga taong nanakit bago tuluyang humilom ang sarili.
Pagkatapos ng ilang linggong pag-iisip, nagpasisya siyang umuwi sa Pilipinas. Hindi ito simpleng pagbabalik ng isang babaeng umangat na sa buhay. Sa loob ni Elise, malinaw ang hangarin niya. Humarap, magsara ng lumang sugat, at kung papapala rin, gumawa ng mas maayos na wakas sa isang relasyong noon ay tila wala ng pag-asang mabuo pa. Paglapag nila sa Maynila, kasabay ni Noel, hindi sila nag-anunsyo ng grandeng pagdating. Wala silang press, wala silang mga kamerang nakaabang. Tahimik lang ang pag-uwi nila, gaya ng paraan ng maraming mahahalagang desisyon nila sa buhay. Walang palabas, may laman. Una nilang pinuntahan si Bernadette Lauro na noon ay pinalaki na niya ang maliit niyang printing business at may dalawa ng tauhan. Pagpasok pa lang nina Elise at Noel sa shop, napangiti agad si Bernadette at napailing. "Tignan mo nga naman," sabi nito, nakapamewang. "Ang dalawang ito, akala mo hindi galing sa giyera noon." Napatawa si Elise at mahigpit siyang yakapin. "Salamat sa lahat, Bern. Hoy, huwag kang biglang maglalambing dyan at baka umiyak ako," sabi ni Bernadette, pero halatang natutuwa. Mula roon, sinadya rin nilang lumang therapy center sa Batangas. Mas luma na ang pintura, mas marupok na ang ilang bahagi ng dingding. Ngunit naroon pa rin ang pareong diwa ng lugar, ang pagiging tahimik na kanlungan ng mga taong madalas nakakaligtaan ng lipunan. Nang makita sila ni Nurse Cora Alindogan, napahawak ito sa bibig at halos maiyak. "Akala ko sa TV ko na lang kayo makikita," sabi nito habang halong tawa at luha ang tumakas sa mukha niya. "Hindi po pwede yun. Dito nagsimula ang lahat." Nandun din si Tonton na ngayon ay binatilyo na at mas malakas na ang mga paa dahil sa tuloy-tuloy na therapy at suporta ng mga taong tumulong sa kanya. Maging si Mang Iskoy nandoon pa rin. Mas mabagal na nga lang maglakad at mas malakas magreklamo kaysa dati. "Aba, buhay pala kayong dalawa," biro nito. "Akala ko nakakalimot na ang mayayaman." Lumapit si Noel at nakipagkamay sa matanda. "Hindi kami yumaman para makalimot." Ang mga salitang iyon ang lalo pang nagpatibay sa desisyong matagal nang gumuguhit sa isip ni Elise. Pagkaraan ng ilang araw na pakikipagpulong sa mga lokal na opisyal, health workers at mga taong matagal nang sumasalo sa kakulangan ng sistema, tuluyan ng sinimulan ni Elise at Noel ang proyektong matagal nilang pinlano, ang pagtatayo ng Verdant Hope Mobility Center sa Batangas. Hindi ito simpleng donation drive. Hindi rin ito building na may pangalan lang nila para magmukhang mabait sa mata ng tao. Pinagplanuhan itong mabuti. May rehabilitation wing, may therapy equipment, may scholarship support para sa mga batang may mobility issues, at may livelihood training para sa mga pamilyang hirap kumita dahil inaalagaan nila ang kanilang mahal sa buhay. May component din para sa work placement ng mga taong may kapansanan upang hindi lang sila tumanggap lang tulong, kundi magkaroon din ng dignidad sa sariling trabaho. Si Nurse Cora ang isa sa ginawang pangunahing consultant sa lokal na operasyon. Si Bernadette naman ang tumulong sa Community Livelihood Module. At maging si Tonton, na nooy nangangarap maging physical therapist balang araw, ay naging simbolo ng programang gusto nilang palakasin. Habang abala si Elise sa pagbubuo ng sentro, unti-unti ring lumapit sa kanya ang balita tungkol sa kalagayan ng kanyang pamilya. Ang negosyong pinagmamalaki noon ni Rogelio Verdan ay halos bumagsak na. Marami sa kanilang dating kapartner ang lumayo, may mga utang na hindi agad natugunan, at sa unang pagkakataon sa buhay ng mga Verdan, sila ang iniiwasan ng mga taong dating nakikisiksik para makiupo sa mesa nila. Si Salve Verdan na minsang napakatapang magsalita tungkol sa dangal at tamang estado sa buhay ay nabawasan ng kinang, hindi dahil tumanda siya, kundi dahil nakita niyang may mga bagay palang hindi nadadaan sa maayos na postura at mapiling ngiti. Bukod pa roon, nagkaroon ng biglaang problema sa kalusugan si Tita Belen. Hindi ito malubhang trahedya, ngulit sapat para kailanganin ng maayos na gamutan at tuloy-tuloy na maintenance. Sa panahong gipit sila, naging mas mabigat ang gastusin at mas malinaw ang kawalan ng dating seguridad na akala nila ay permanenteng bahagi ng buhay. Nang una itong mabalitaan ni Elise, matagal siyang nanahimik. Nakaupo siya noon sa opisina ng bagong itinatayong center, nakaharap sa mga blueprints at budget sheets, pero ang isip niya'y bumalik sa lumang hapagkainan ng mga Verdan. Sa boses ng ama niyang nagtatakwil, sa tingin ng kapatid niyang puno ng paghamak,
Sa katahimikan ng ina niyang, hindi siya ipinaglaban. Lumapit si Noel na nooy galing sa pakikipag-usap sa contractor. "Anong iniisip mo?" tanong nito. Nag-angat ng tingin si Elise. "Nahihirapan pa rin akong kalimutan ng ginawa nila, pero nahihirapan din akong pabayaan na lang sila." Hindi sumagot agad si Noel. Ilang segundo muna siyang tumingin sa asawa bago sinabing, "Ang pagtulong ay hindi laging tanda ng paglimot. Minsan tanda iyon na hindi mo hahayaang baguhin ka ng sakit." Napahigpit ng hawak ni Elise sa folder. "Kung tutulong tayo, ayokong isipin nilang pwede na nilang burahin ang nangyari." Hindi naman. Ang pagtulong ay hindi pambura. Ang pagtulong ay salamin. Makikita nila roon kung anong uri ng tao ang pinili nilang saktan noon. Sa huli, nagpasisya si Elise. Hindi siya nagpadala ng mahabang liham. Hindi rin siya naghintay na humingi muna ng tawad ng pamilya niya bago kumilos. Sa halip, tahimik niyang inayos kasama ni Noel ang isang pribadong financial arrangement upang matulungan ang negosyo ni Rogelio Verdan na hindi tuluyang mag-collapse at upang matiyak na mapapagamot si Tita Belen ng maayos. Walang media, walang public announcement, walang kondisyon. Nang makarating ang tulong, halos hindi makapaniwala ang mga Verdan. Isang hapon, sa lumang sala ng bahay nila, hawak ni Salve ang dokumento ng financial assistance at tahimik na umiiyak. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, wala siyang lakas para magsalita ng may yabang. "Si Elise ka?" Mahinang itong tanong kay Rogelio. Tahimik na tumanggo ang lalaki. Hindi ito agad makatingin sa asawa. Ang dating matapang na tinig nito ay nabawasan ng bigat, parang unti-unting ginigiling ng sariling kahihiyan. At si Noel, walang makapagsalita ng ilang sandali. Si Maricar, na dating laging may matalim na komento sa bawat galaw ng kapatid, ay noon ay nakatayo lang sa tabi ng bintana. Tahimik, walang maibato ni isang mapanuyang salita. Dahil sa unang pagkakataon, wala siyang maikakubli sa likod ng pagmamataas. Ang babaeng minsan niyang minamaliit ay ang siyang ngayong tumulong sa pamilyang iniwan siya. Ilang araw pa, nagpasisya si Elise na humarap sa kanila. Bumalik siya sa bahay ng mga Verdan, hindi bilang takot na anak na naninginig sa harap ng ama, kundi bilang isang babaeng buo na ang pagkatao at hindi na kailangang humingi ng pahintulot para pahalagahan ang sarili. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng katahimikang mas mabigat pa sa sigawan noon. Naroon sina Rogelio, Salve at Maricar. Mas tahimik ang bahay. Mas tila luma. Mas parang naubos na ang dating kinang na ipinagyayabang nila. Si Salve ang unang lumapit. Namumugto ang mga mata nito. "Elise!" Hindi agad sumagot si Elise. Tinignan niya ang ina na minsang pinakamatigas sa paghusga sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi niya ito nakita bilang makapangyarihan. Nakita niya itong tao. May kahinaan, may takot, at may pagsisising matagal nang ipinagmamalaki lang ang natatakpan. "Bakit?" Mahinang tanong ni Salve. "Pagkatapos ng lahat, bakit tumulong ka pa?" Doon nagsalita si Elise at bawat salita niya ay hindi pasigaw, kundi matatag. "Dahil ayokong maging katulad ng pagtrato ninyo sa akin." Sabi niya, "Kung hahayaan kong lamunin ako ng galit, masisira rin ako. Hindi ako tumulong para burahin ang ginawa ninyo. Hindi ako tumulong dahil tama kayo noon. Tumulong ako dahil pinili kong maging mas mabuting tao kaysa sa sakit na ibinigay ninyo." Tuluyang napaiyak si Salve. Si Rogelio naman ay halos hindi makatingin. "Nagkamali ako. Sobra akong nagkamali." Hindi madaling patawarin ang ama na minsang nagpaalis sa kanya na parang hindi na niya anak. Ngunit hindi rin iyon ang araw ng kumpletong pagbabalik sa dati. Walang miragulosong yakap na biglang nag-ayos ng lahat. Ang nangyari ay mas totoo. Isang mabigat na pag-aamin, isang mapait na pagtanggap, at isang maliit ngunit mahalagang pagbubukas ng pinto sa posibilidad ng unti-unting paghilom. Pinakahuli sa kanilang nagsalita si Maricar.
Tahimik ito ng puna. Ngulit nang mapag-isa silang magkapatid sa lumang hardin sa likod ng bahay, doon ito tuluyang nagsalita. Alam mo ba kung bakit ako galit sa iyo noon? Tanong nito. Hindi na matalim ang boses. Hindi sumagot si Elise. Kasi ikaw yung may lakas ng loob na gawin ng mga bagay na hindi ko kayang gawin. Napatingin si Maricar sa mga tuyong halaman. Ako buong buhay kong sinunod ang gusto nila. Ikaw isang beses ka lang sumuway, pero ikaw ang totoong nabuhay. Hindi iyon tuwirang paghihingi ng tawad, pero sa kapatid na gaya ni Maricar, yun na marahil ang pinakamalapit sa katapatan. Hindi na pinilit ni Elise ang perpektong pagbabalik loob. Sapat nang nagsisimulang silang tumingin sa sarili nila nang hindi puro yabang ang nakaharang. Pagkalipas ng ilang buwan, formal nang binuksan ang Verdant Hope Mobility Center sa Batangas. Maraming dumalo. Mga lokal na pamilya, health workers, dating pasyente, kabataan at mga taong minsang hindi pinapansin ng lipunan. Nandoon sina Nurse Cora, Bernadette, Kuya Pabling, Mang Isko at si Tonton, na ngayon ay isa na sa mga unang scholar ng center. Sa entabla, nang tawagin si Elise para magsalita, hindi niya inumpisahan sa kwento ng yaman o tagumpay. Ang sentrong ito, sabi sa harap ng mga tao, ay para sa mga taong madalas tignan muna bago pakinggan. Para sa mga pamilyang sinasabing limitado ang bukas nila. Para sa mga batang pinanghihinahan ng loob dahil kulang ang pagkakataon. Nandito kami hindi para kaawaan kayo, kundi para tiyaking may daan kayong lalakarin ng may dignidad. Mula sa gilid, tahimik siyang pinawad ni Noel. Ang lalaking minsang hinusgahan dahil sa kanyang kapansanan ay mayong nakatayo sa tabi ng babaeng minsang itinakwil ng sariing pamilya. At sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, hindi sila naging perpekto. Naging mas matibay sila. Sa huling bahagi ng araw, nang unti-unti nang lumulubog ang araw sa Batangas at humuhupa ang ingay ng okasyon, magkasabay silang nakatayo ni Noel sa harap ng bagong gusali. Worth it ba? Mahinang tanong ni Noel. Napangiti si Elise. Pinagmamasdan ng mga batang tumatakbo sa labas, ang mga magulang na may pag-asa sa mga mata, at ang mga taong unang beses naramdamang may lugar silang ligtas puntahan. Oo, sabi niya. Dahil hindi natapos ang buhay natin sa panghuhusga ng iba. Humawak si Noel sa kanya. At sa wakas, ang kwento nilang nagsimula sa panghahamak, pagtatakwil at maling pagtingin ay nauwi hindi sa simpleng paghihinggali kundi sa isang mas mahirap at mas marangal na tagumpay. Isang buhay na binuo sa pag-ibig, dangal at pagpiling maging mabuti kahit may sapat na dahilan para magtanim ng galit.